Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Natsu Place at shoutout kay User WC9. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1896 hanggang 1900. Hillside Villa. Sa mga susunod na araw, maraming tao ang pumupunta sa pinto upang ipagdiwang ang bagong taon. Ito ang pagtrato sa dating Changia. Ngunit ngayon, ang layunin ng lahat ng pambabala ng mga tao ay naging pamilyang Han. Walang reklamo si Changia tungkol dito. Kahit na sa malaking hukbo ng pagbibigay ng regalo, at si Chan Changsheng ang personal na nagdadala ng mga regalo sa pintuan. Gayunpaman, iba pa rin ang pagtrato ni Changia at ng ibang mga tao. Hindi man lang makapasok sa gate ng villa ang ibang tao. Sa karamihan, nag-iiwan sila ng regalo at umalis pagkatapos ng ilang casual na pagbati. Iimbitahan si Changia sa villa. Sa bagay, kakaibang babae si Tian Langer sa bahay ni Aaron. Hindi kailangan para sa Aaron na sabihin na tatanggapin ni Tian Langer ang kanyang pamilya sa villa. Sa ika-5 araw ng Lunar New Year, nang lumitaw sina Hilaw at Fang Zan, malaki ang pagbabago sa mukha ni Ivory kahit na sinubukan niyang kontrolin ang kanyang sarili. Alam niya na kung ano ang hindi niya nais na isipin ay mangyayari pagkatapos ng lahat. Naayos na ba ang lahat sa bahay? Tinanong ni Oldie si Aaron. Aaron subconsciously tinitingnan si Ivory. Nakita niyang nakayuko si Ivory at walang sinasabi. Alam niya na si Ivory ay tiyak na nag-aatubili sa oras na ito. Kung tutuusin, ganoon din siya. Ngunit hindi makakatakas sa apocalypse ang Aaron. Bukas, bigyan mo pa ako ng 1 araw. Sabi ni Aaron. Tumanggo si Hilaw at pumunta kay Han Nayan. Naglabas siya ng jade pendant. Ito ay may pinakamataas na kalidad. Ito ay isang regalo para sa aking apo, ang jade pendant na ito ng kapayapaan. Sana ay maiwasan nito ang ilang mga sakuna para sa kanya. Hindi tumanggi si Han Sanchen. Ang regalo na maaaring ilabas ng matanda ay dapat na mahalaga. Dahil gusto niyang maging ninong, may kailangan siyang bayaran. Narinig mo ba mula sa aking anak na babae? Tinanong ni Fang Zan si Aaron. Sinisikap ng pamilya Nangang ang kanilang makakaya upang matuntan ang bagay na ito. Bagamat walang balita sa ngayon, makatitiyak ka na hanggat nabubuhay pa siya, mahahanap ng pamilyang Nangang ang kanya. Sabi ni Aaron. Tumanggo si Fang Zan at hindi pinahiya si Aaron dahil alam niya kung gaano ito kahirap. Kung tutuusin, wala siyang gaanong impormasyon. Ang mahanap ang kanyang anak ay parang naghahanap ng karayom sa isang dayami. Start early tomorrow morning. Hihintayin kita sa paanan ng bundok. Matapos iwanan ang pangungusap na ito, umalis sina Hilaw at Fang Zan. Tahimik na pumunta si Ivory sa Aaron at sinabi lamang ang 5 salita, hihintayin kitang bumalik. Tumanggo si Aaron, dahil ito ay isang bagay na hindi maiiwasan, maaari lamang niyang harapin ito, at ito ang pinakamalaking swerte para sa kanya na makuha ang suporta ni Ivory. Huwag kang mag-alala, babalik ako sa lalong madaling panahon. Sa paanan ng bundok, hindi napigilan ni Fang Zan na tanungin ang matandang Li, sigurado ka bang gusto mong makilahok ang Aaron sa 4 na round na kompetisyon sa pagmamarka? Not know how many people are staring at, once he failed, can be reduced to apocalypse joke, it is not a small blow to him. Nag-aalala ka ba na hindi kaya ng psychology niya ang failure? Sabi ni Lee. Tumanggo si Fang Zan. Siya ay nagkaroon ng ganitong uri ng pag-aalala. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay masyadong nag-aalala tungkol sa Apocalypse Now. Sa sandaling sumali siya sa kompetisyon, tiyak na maaakit niya ang atensyon ng lahat.
Kung kaya niyang mag-stand out sa classification competition, natural na ito ang pinakamahusay. Ngunit kung siya ay mabaigo, siya ay pagtawanan, at kahit na gawin Aaron tanggihan ang Apocalypse. Kaya naman, sa kanyang palagay, hindi angkop ang pagkakaayos ni Hilaw. Hindi bababa sa Aaron ang dapat bigyan ng ilang oras. 1 year na lang, aakyat na siya sa TN level. Hindi na kailangang mag-alala. Sa katunayan, hanggat binibigyan siya ng isang tiyak na tagal ng oras, napakadali para sa kanya na gawin ito, sabi ni Fang Zan. Kung gusto niyang maging blockbuster, ngayon ang pinakamagandang panahon. Kailangan niyang patunayan ang sarili sa kanyang kakayahan. Kung hindi, paano niya magagampanan ang 4 na pangunahing gawain sa hinaharap at makukumbansi ang mga tao? Sabi ni Lee, 4 na mahahalagang gawain. Siya ay isang bagong tao na kakasali pa lamang sa Apocalypse. Ano ang kinalaman ng 4 na mahahalagang gawain sa kanya? Biglang nabigla ang mga mata ni Fang Zan. Tumingin pa siya sa matandang Lee na may kaunting takot at sinabing, Matandang Lee. Matandang Lee, ibibigay mo ba sa kanya ang 4 na tarangkahan? Hindi makapaniwala si Fang Zan sa ideyang ito. Ang Apocalypse ay kinokontrol ng 4 na pintuan at 3 bulwagan. Ang kapangyarihan na kinakatawan ng 4 na pintuan ay halos pinakamataas. Gayunpaman, nais ni Hilaw na ibigay ang 4 na gate sa Aaron, na hindi maisip ni Fang Zan. Tumanggo si Hilaw at sinabing, alam na alam mo ang sitwasyon ng Apocalypse Forbidden Area. Nagkaroon na naman ng fluctuations. Walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Plano kong, sa puntong ito, huminga ng malalim ang matandang Lee, at nagpatuloy, pumasok ka at tingnan mo. Nakatayo doon si Fang Zan, na para bang tinamaan siya ng kulog. Pumasok ka at tingnan mo. Minsan nagpadala ang Apocalypse ng daan-daang tao, ngunit walang pagbubukod, hindi na sila bumalik. Ito ay halos isang patay na lugar. Hanggat pumunta sila, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong bumalik. Bilang isang mahalagang tao sa 4 na paaralan, pinili ni Hilaw na pumunta ng personal, na hindi isang matalinong pagpili sa pananaw ni Fang Zan. Hilaw, hindi mo magagawa iyon. Hanggang ngayon, daan-daang tao ang pinapasok ng Apocalypse, ngunit walang makakabalik ng buhay. Paano ka mamamatay? Kinakabahang sabi ni Fang Zan. Kung makikita ko kung anong klaseng lugar ito bago ako mamatay, mamamatay ako ng walang pagsisisi. Kung gusto kong dalhin ang panghihinayang na ito sa akin, hindi ako maaaring mamatay sa kapayapaan. Sinabi ni Old Look Firm, ito ay malinaw na ito ay siya ay gumawa ng isang magandang plano para sa isang mahabang panahon, malayo mula sa Fang Zan ng ilang mga salita ay maaaring baguhin ang kanyang desisyon. Nakahinga si Fang Zan ng maraming malas. Kung ang desisyong ito ay malalaman ng ibang tao ng Apocalypse, natatakot akong lahat ay magugulat, Mr. Lee. Naisip mo na ba na kung ikaw ay ma-excited sa panloob na alitan ng 4 na tarangkahan at 3 bulwagan nitong mga taon, ang 3 malamang na lumunin ng mga bulwagan ang 4 na pintuan, at malamang na baguhin ng Apocalypse sa hinaharap ang lasa nito. Nagbabala si Fang Zan kaya sinubukan ko ang karakter ni Aaron, at ang kanyang pagganap ay lubos akong nasiyahan. Bukod sa kanya, wala akong maisip na mas qualified na pumalit sa 4 na gate. Sabi ni Lee, talagang mataas ang tingin mo sa Aaron, ngunit wala siyang lakas para kontrolin ang 4 na gate, at si Lintong ay isa sa 4 na gate. Hindi niya hahayaang madaling mamuno si Aaron sa 4 na gate. Sinabi ni Fang Zan na ang ilang aksyon ni Lintong laban sa Aaron ay nagpakita na gusto ni Lintong na mamatay si Aaron. Kapag nakahanap na ng pagkakataon si Lintong, tiyak na tatapakan niya ang Aaron hanggang mamatay. Kunin ang kompetisyon sa pagmamarka bilang halimbawa. Pagkaraang matalo ang Aaron, tiyak na udyukan ni Lintong ang lahat ng 4 na gate na makita ang mga biro ni Aaron. Sa ganitong paraan, walang prestihiyo ang Aaron. Sino ang handang hayaan siyang maging timeout ng 4 na tarangkahan sa hinaharap? Old Light Smile, sinabi, I heard Lintong recently and 3 hold people go very close, parang may plano siyang ipagkanulo ang 4 na pinto. Ipagkanulo si Men. Ang 4 na salitang ito ay nagpapalungkot sa mukha ni Fang Zan. Bagaman ang 4 na tarangkahan at 3 bulwagan ay nabibilang sa Apocalypse, ang mga taon ng panloob na alitan ay ginawang malinaw ang mga hangganan ng 4 na pintuang daan at 3 bulwagan. Ang dalawang grupo ay hindi gusto ang isa't isa, at kung minsan ay may labanan sa kamay at paa.
Kung pipiliin ni Lintong na ipagkanulo ang 4 na tarangkahan at pumunta sa 3 bulwagan, ito ay isang disguised na kahihiyan para sa 4 na tarangkahan, ang lalaking ito, paano niya ito magagawa? Hindi ba 4 na pinto ang tinatamaan niya sa mukha? Sabi ni Fang Zan na nagngangalit ang mga ngipin, kaya, kailangan kong hilingin kay Aaron na talunin ang kanyang mukha pabalik. Lahat ng nasa 4 bulwagan ay naghihintay na makita ang aking biro ngayon, sabi ni Lee. Iniluwa ni Fang Zan ang kanyang malas at sinabi, sana hindi ka pababayaan ni Aaron, kung hindi, mawawalan ng mukha ang buong 4 na gate sa kanya. Ang Aaron ay inaasahan ng labis, ngunit wala siyang alam. Nakikipag-chat siya kay Ivory sa lihim na wika. Isang araw na lang ang natitira. Ang Aaron ay ayaw makipag-usap sa sino man maliban kay Ivory. Sa gabi, ang 3 miyembro ng pamilya ay bihirang matulog ng magkasama. Maliban kina Han Nayan, hindi pa mipikit sina Aaron at Ivory, dahil ito na ang huling gabi ng kanilang yakapan, at walang gustong matulog. Hanggang madaling araw, bumangon si Ivory upang maghanda ng almusal para sa Aaron. Sa paglipas ng mga taon, bilang kanyang asawa, si Ivory ay hindi kailanman nagluto ng pagkain para sa Aaron. Sa pagkakataong ito ay umalis ang Aaron, umaasa si Ivory na gawin ang tungkulin ng kanyang asawa. Gumawa ng almusal, Ivory isang mukha kinakabahan tumingin sa Aaron kumain, Aaron ipakita ang isang napakamasarap na hitsura, malaking suba kumain, ngunit din patuloy na papuri Ivory, ito ay hayaan Ivory puso pag-igting bahagyang isde lang. Pagkatapos ng almusal, umalis si Aaron sa Hillside Villa kasama ang kanyang pamilya na nanonood sa kanya. Walang nakakaalam kung kailan ang susunod na pagpupulong. Nang umuwi si Ivory na may luha sa kanyang mga mata, sinubukan niya ang sarili niyang almusal at umiyak. Para kay Ivory, na hindi masyadong madalas magluto, halatang imposibleng gumawa ng masarap na almusal. Ang Aaron ay kumakain pa rin ng napakaraming maalat na pagkain na hindi kayang lunukan ng mga tao, na nagpapaiyak kay Ivory. Yondengshan Villa Area Gate, Han 3,000 at Jiang Yingying 2 tao nakaupo sa susunod na lumang handa na kotse. Dahil pupunta ako sa Apocalypse, ipapakilala ko muna sa iyo ang Apocalypse. Pagkasakay sa bus, sinabi ni Hilaw kay Aaron. Tumanggo si Aaron, na isang bagay na matagal na niyang curious. Ang pagkakaroon ng Apocalypse ay para sa isang espesyal na gawain. Malalaman mo ang tungkol sa gawaing ito mamaya. Huwag na nating banggitin ngayon. Ang gusto kong sabihin sa iyo ay mayroong mga antas sa loob ng Apocalypse. Kung mas mataas ang antas, mas maraming katayuan ang mga tao sa Apocalypse. Mayroong 4 na antas ng Xuanhuang sa langit at lupa. Ang Chanzi ay kabilang sa pinakamataas na antas, na siyang pangunahing miyembro ng pahayag, habang ang Wangzi ay kabilang sa pinaka-marginal na gawain ng pahayag, na siyang nag-uugnay na punto sa pagitan ng Apocalypse at ng secular na mundo. Dahil may grades, dapat may ways of promotion. Sabi ni Aaron. Oo. Every year magkakaroon ng classification competition. As long as kasali ka sa competition, you can improve your level. At saka next month magsisimula na ang classification competition. I have signed up for all the classification competitions for you. Sinabi ni Hilaw na inayos niya ng maaga ang Aaron. Hindi na niya kailangang isipin kung paano ito naisip ng Apocalypse. Matagal na sigurong riot. Pagkatapos ng lahat, mula nang itatag ang Apocalypse, walang sino man ang lumahok sa lahat ng mga kompetisyon sa pagmamarka ng sabay-sabay. Sumali lang ako sa Apocalypse. Ayaw mo akong ma-promote sa Chanzi. Sabi ni Aaron. Hindi para mag-isip, kundi gawin ang dapat mong gawin. May nakagawa na ba niyan dati? Ang Aaron ay isang kahanga-hangang tao. Hindi, kaya ito na ang pagkakataon mong gumawa ng splash, sabi ni Lee. Tumingin si Aaron kay Ye Old na may mabangis na mga mata at sinabing, matanda, ayaw mo akong patayin. Walang nakagawa nito. Bakit sa tingin mo kaya ko? Natatakot ka ba? Sinadya ni Hilaw na pasiglahin ang Aaron. Sa ugali ni Aaron, tiyak na hindi niya tatanggapin ang kanyang mga salita. Oo naman. Ayokong mamatay. Ang sagot ni Aaron ay ganap na kabaligtaran sa hula ni Hilaw. Hindi lang alam ni Hilaw kung paano ito haharapin, kundi pati si Fang Zan ay natigilan. Nagpatuloy si Aaron, mayroon akong asawa at mga anak ngayon. Hindi ako pwedeng mamatay ng basta-basta. Mas mabuting kanselahin mo ito para sa akin. Kung tutuusin, wala akong mga mata. Hindi maiwasang maramdaman ni Ye Old ang kanyang ilong.
Bakit hindi naglalaro ng baraha ang bata ayon sa nakagawian, naganap na nakakagambala sa kanyang plano? Ayaw mo bang maging blockbuster? Sinisikap ni Hilaw na hikayatin si Aaron. Ngunit ang posisyon ni Aaron ay napakatatag, dahil ngayon para sa kanya, walang mas mahalaga kaysa sa buhay. Hinihintay pa rin siya ni na Ivory at Haniang sa bahay. Kailangan niyang makabalik ng ligtas. Ano ang silbi ng pagiging blockbuster? Iisa ang buhay ng isang tao. Kapag namatay ang isa, wala nang matitira. Sabi ni Aaron. Dahil dito, hindi nagawang tumanggi si Hilaw, na iniisip lamang kung paano patuloy na hikayatin si Aaron. Ang pagmamaneho ni Fang Zan ay biglang nagsabi, ngayon alam na ng lahat ng Apocalypse na gusto mong lumahok sa kompetisyon sa pagmamarka, kung aalis ka ngayon. Ilumang sa puso ng isang kagalakan, ang mga salitang ito ay dapat na magagawang sa gitna ng Aaron na takot. Ngunit Aaron susunod na mga salita, halos hayaan ni Lumang mawalan ng pag-asa. Noong 3 taon ako sa Yuncheng, kinukot siya ako bilang isang manugang. Hindi ba biro iyon? I never cared. Desperasyon, ganap na nawalan ng pag-asa si Hilaw, ganap niyang binaliwala ang paglago ng Aaron sa Yuncheng, kung nagmamalasakit siya sa reputasyon, paano niya matitiis ang kahihiyan sa Yuncheng sa loob ng 3 taon? Para sa kanya, ito ay isang pangkaraniwang bagay, kahit na siya ay hinahamak na ipaliwanag at labanan. Huminga ng malalim ang matandang Yi at sinabing, sa katunayan, gusto kong gawin mo ito para sa ibang layunin. Nahulaan ko na, halika na. Kung makumbinsi mo ako, ipapakita ko sa mga iyon. Aaron liwanag na paraan, sa kanyang saloobin, tila na hanggat siya ay handa, ay maaaring makamit ang lumang mga inaasahan. Iiwan ko ang Apocalypse, at 4 na gate, gusto kong ibigay ito sa iyo, kaya kailangan kong magkaroon ka ng sapat na deterrent power para kontrolin ang 4 na gate, sabi ni Lee. Hindi maintindihan ni Aaron ang pagkakaroon ng 4 na gate sa Apocalypse, ngunit naiisip niya kung ano ang kinakatawan ng posisyon ni Hilaw na pinakamataas na kapangyarihan. Ngunit Lee matanda, hindi inaasahang nais na ibigay ang karapatang ito sa kanya, ito ang bagay na hindi iniisip ng Han 30 milyon. Saan ka pupunta? Sumimangot si Aaron at nagtanong, napakadelikadong lugar. Daan-daang tao na ang napuntahan ni Changki sa ngayon, ngunit walang nakabalik na buhay. Kaya kailangan kong magayos para sa kinabukasan ng Simon. Kung gusto mong malaman kung saan ang lugar na iyon, sasabihin ko sa iyo kapag na-promote ka sa antas ng Chanzi, dahil ang core ng antas ng Chanzi lamang ang kwalipikadong malaman ang sikretong ito. Paliwanag ni Hilaw. Kwalipikadong malaman ang core ng Chanzi level. Obviously, hindi ito ordinaryong lugar, at ito marahil ang pinakamalaking sikreto ng Apocalypse, hindi mo man lang kilala si Lintong. Siya ang paborito ng Apocalypse. Aaron nagdududa ng paraan. Umiling ang matandang Yi at sinabing, bagaman siya ay anak ng langit, ang kanyang lakas ay hindi umabot sa antas ng langit. Ngayon siya ay nasa antas na lamang ng lupa. Tunay na matagumpay si Lintong sa Changki, at ito rin ang kabataang henerasyon na may pinakamabilis na paglaki ng lakas. Gayunpaman, ang pagsubok sa antas ng Chanzi ay hindi ang lakas ng Lintong na makayanan ngayon. Kahit hanggang ngayon, hindi kailanman lumahok sa pagsubok ng antas ng Chanzi. Ang pag-promote ng katayuan ay ang pinaka-espesyal na link, at ito rin ang pinakamadaling mawalan ng buhay. Walang sino man ang handang subukan ito ng madali bago gumawa ng sapat na paghahanda, mukhang hindi madaling makarating sa ang pinakamataas na antas. Hindi mo ba sasabihin sa akin ang tungkol sa paraan ng pag-promote? Han 3,000 isang mukha na hindi nasisiyahan sa sinabi ng matandang Yi, bilang karagdagan sa antas ng Chanzi, ang iba pang pag-promote ng katayuan ay ang pagkuha sa nangungunang 3 sa kompetisyon. Tanging ang nangungunang 3 ay kwalipikado para sa promosyon. Ang antas ng Chanzi ay kailangang makapasa sa espesyal na pagsubok ng Apocalypse. Ang pagsubok na ito ay tinatawag na Kuweba ng Diablo. Hindi ko masabi sa iyo ang sitwasyon sa loob. Sabi ni Yi, ang Kuweba ng Diablo ay isang lugar para pumatay ng mga tao. Sa tingin ko gusto mo lang akong patayin. Si Han 3,000 ay pumulupot sa kanyang mga labi, labis na hindi nasisiyahan dito, ngunit ang kanyang puso, ngunit may isang uri ng sabik na subukan, kapag nalaman mo ang sikreto ng Apocalypse, mauunawaan mo kung bakit ko ito ginagawa. Para sa akin, it's a matter of no choice and I have to face it, sabi ni Yi. Damdam ang bigat ng tono ni Hilaw, mas na-curious ang Aaron kung ano ang tinatawag na Apocalypse secret.
Pero alam niyang kahit magtanong, siya ngayon, wala itong silbi. Hindi masabi ni Hilaw sa kanya iyon ang tanging paraan, ang malaman ay maging isang pangunahing miyembro ng Chanzi, kung ganoon, maaari ko itong subukan. Hindi ito dapat maging mahirap para sa akin. Nang magsalita si Aaron, tinapik niya ang kanyang dibdib, ngunit ang pagkilos na ito ay hindi isang pagpapakita ng tiwala sa sarili, ngunit ang Aaron ay nagpapalakas ng loob sa kanyang sarili. Isinabat niya ang dalawang bungo sa kanyang dibdib. Ayon sa parehong karanasan kay Jiang Yingying, pinatunayan ni Han Sanchen na ang kanilang lakas ay nagmula sa dalawang bungo. Kahit na hindi niya alam kung ang dalawang bungo ay patuloy na magpapalakas sa kanya, si Han Sanchen ay may espesyal na lakas upang harapin ang anumang bagay. Napaka-unfair sa iyo, ngunit kailangan kong gawin ito para sa iyo. Sana maintindihan mo ako. Bamantong hininga ang matandang Yi at sinabing, ako nga pala ang apprentice mo, tama ba? Biglang tanong ni Aaron. Ang matandang Lee ay hindi kumuha ng Aaron bilang isang apprentice, at ang relasyon sa pagitan nila ay hindi isang apprentice, ngunit sinabi niya ito, oo, okay, susubukan kong tandaan na bigyan ka ng ilang mukha sa harap ng mga tagalabas, ngunit kung nakalimutan ko, don't blame me, this made Yellow look black. Napakaraming tao ang gustong maging apprentice niya, ngunit ang Aaron ay nagpakita ng gayong walang malasakit na saloobin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!